97. Yan. Bome. Okay, so magandang hapon mga eyeballs. Ayun, so kita nyo naman, kailangan ko na naman pagas. Last kong ginamit to guys nung meetup or bike ng AOP. So tingnan nyo, mugmug talaga sa gas. Do dahil kasi maliit din yung tangke niya, no? Alam ko yung tangke nito 2.5 liters lang, hindi ako nagkakamali. Pero may gas pa yan. Hindi lang siya accurate talaga. Kaya gusto ko talagang ibalik na sa dati yung gas tank niya. 7.2 liters. Actually nandiyan yung mga pyesa. Kaso busy pa si Mo. Hindi niya ma-schedule, no? Hinihintay ko lang mag-clear yung schedule niya para dalhin ko na sa kanya to. Kasi ayaw niyang may ginagawa masyadong iba. Pag gusto niya makafocus dito talaga eh. Spoiled si Julia dun kay Mo eh. Hindi rin ako naka-gloves kung mapapansin nyo kasi wala lang, no? Parang trip, hindi ko trip mag-gloves ngayon. May nag-message pala sa akin kanina guys na actually first time kong maka-receive ng message na ganito eh, na gusto nilang magpa-promote ng kanilang company. Ang kaso is nasa Manila pa ang kailangan i-promote, no? Para sa akin kasi medyo hassle, though I understand ganun talaga yung mga ginagawa ng vloggers, no, na lumuluwas-luwas. Kaso hindi ko lang mapagbigyan kasi medyo marami nang gagawin eh, malapit na yung pasukan. So ang dami kong kailangan na sikasuhin sa bahay din. Kaya hindi ko mabigyan ng panahon. Kung dito lang yon, walang problema. Ang sabi ko naman sa kanila, okay, bigyan nyo ako ng details. Ano ba yung kailangan kong i-promote? Tapos bigyan nyo din ako ng video para ma-insert ko dito sa vlog ko. And then gagawin ko ng vlog. Kumbaga ipapasok ko sa vlogs ko yan. May checkpoint oh. Ang sabi ko, wag nyo munang bayaran. Okay lang sa akin yon. And then pag nagustuhan nyo, tsaka tayo doon mag-usap. May checkpoint talaga, no? Buti na lang di ako hinarang. Ang hingi pa man din ang motor. Pero kinakabahan akong flight. Dahil sa ang ingay niya. Side mirror meron naman eh. Pag mga pulis kasi medyo ano mo na, makakausap mo naman eh. Basta mabait ka, marespeto, di ba? Ano kayang mangyayari, no? Pag pag nahuli ako tapos naka-vlog, ay nakakaya yata. Pero syempre gusto kong i-film din yun. Hindi naman tayo perfecto. Pag nahuli ka, I'm pretty sure maraming magbabash sa'yo eh. Pero if you want engagement, of course, makakakuha ng engagement doon. No? Yung bobo mo, nahuli ka, ganyan-ganyan, pasuhay ka kasi, sigurado lang yun. Sanay na tayo sa mga taong ganun, no? And most of the viewers or followers, basta nanonood sa'yo, hindi nila napapanood yung buong vlog. Usually reels lang napapanood nila eh. Shell dito tayo papagas. Doon may inok din naman doon. Pero dito na tayo, malapit lang naman siya. Ayan, medyo kinakabahan na naman ako nito kasi baka mag hard start siya. Wag naman sana, no? Uy, ang ganda ng Mini Cooper niya, parang dun sa pare ko. Ang pogi. 97, nasan ba yung 97? Ito. Ito yung ginawa ko guys, napalaki yata, pero binutasan ko dito para may feeling ko dito nakukulangan siya eh, sa breather niya. Kaya binutasan ko na siya. 180 muna, baka mapuno eh. 180. 97. Meron patingin? E200 mo kaya kuya? Meron ba? Pwede pa ba? Sige, okay lang. Additional lang natin sir. Hindi, okay na yan, sige. Okay, the moment of truth.
Mag-hard start ka ba? Uy. Nangyari. Hindi siya nag-hard start. Parang naglulus tong ano ko, brake, yung switch niya dito, no? So kita nyo, full tank, almost full tank siya, pero dito hindi, kasi nga hindi na siya accurate. Aftermarket kasi siya. Hindi ko lang alam kung pati tong bagong ipapalit ko is ganyan din. Kasi nung naglaki ako ng tangki dati, hindi niya napupuno pero full tank siya. Hindi niya napupuno dito sa gauge, pero in reality, full tank siya. Sige, mauna ka na kuya. May dala-dala pa man din siya. Nakakalahati na natin ang break-in period niya. Nasa pa 250 na So another 250. And then okay na siya. Pwede na natin siguro ibiyahe ito sa malalayo, no? Sakto pa man din nagyayaya yung mga dati natin kasama dun sa Sitio Baag. Gusto nilang mag-rides papuntang Bataan, day tour, tapos yun, mag-ilog-ilog yata or beach, ewan ko. Nasa kanila na kung anong gusto nilang gawin Ayan, medyo binibirit-birit ko na siya ngayon. More than 1/3 na yung ginagawa ko, no? Nafe-feel mo naman pag yung motor kasi kaya na niya Parang lumalapat na yung mga piyesa niya sa makina, no? Medyo nagiging mas okay na siya. Kasi dati randam mo parang parang ayaw pa niya Ganyan muna tayo. Half throttle, nasa 104 ba yun? Tapos paahon siya Kaso tinigil ko na muna. Medyo kinabahan ako slight Ayun guys, may monthly meeting lang kami ng siyempre ni Bossing at saka yung iba namin kasama sa work. And pagkatapos nito, hindi ko alam kung anong magiging lakad natin. Pero siyempre, dahil day off, gusto ko ilabas din yung family. Kahit mag-Clark lang kami kumain. Ang ingay ng baka. Uy, parang ano na to yung version 2 ba na PC? Hindi. Na-miss ko tuloy yung PCX ko. Pero ang baba ng handlebars nyo. Ang ganda ng riding position nung nasa harap ko. Naka low rise ata siya. Hindi naman siya low rise, parang stock lang, no? Pero parang kakaiba yung position niya. Hindi siya normal Baka minove niya forward, pa forward sa kanya yung handlebar, no? Ang daming mga building dito Ano kaya mga to? Condo? Ang dami ito ano bang tawag? Now Residences. Yes, okay. Sa SMDC pala siya. Ayos condo nga. Ito ano naman to? Parang office siguro yan. Kawawa yung PCX ni kuya hindi na alagaan. Sayang, ang mahal pa man din ng PCX kuya. Parang pinangtatrabaho niya, no? Pero nakakapanghinayang din. May presyo din kaya ang PCX. Lalo na ABS to, kulay gold yung emblem niya. Dito guys sa daan na to may dalawang ganito uka. Ang lalalim niyan Nabiktima na ako dyan, nakasasakyan ako. Ingat lang doon. And then after nung dalawang uka, meron ito pababa yung sinasabi ko. So ingat din, baka kayo lumipad. Ang traffic talaga dito sa part na to, no? Dahil intersection siya, papasok ng kasi yan pampang daming Aerox, no? Kahit saka tumingin, parang may Aerox na naman pala to version 2. Well, hindi mo naman kasi masisisi yung mga tao, no? Ang ganda kasi talaga ng forma ng Aerox Very sporty, very manly.
Kaya ang dami nagsusulputan ng grupo ngayon sa Aerox. Lalo na pag sa GP concept, dumami sila eh. Aerox of Pampanga, ayan. Voice of Aerox, pero pa ako nakikitang ganun. Tapos ano pa ba yung isa? Pinakamalaki, nakamutan ko ano eh. Basta yun. Basta maraming grupo ngayon ng Aerox. Sumikat ang Street GP kasi ngayon. Well, one reason din kaya siguro sumikat ang Street GP is maganda siyang pang daily use talaga yung concept na yun. Siyempre beefy yung ano mo, yung gulong. Tapos yung mga piyesa Racing Boy pa. So quality. Matagal na yung Racing Boy sa larangan ng piyesa eh. So alam mong quality talaga yung makukuha mo na piyesa. Ang worry ko lang dito, baka hindi na naman ako papasukin since ayan, iba na naman ang gamit kong motor, paiba-iba. Kailangan pang tawagin si Bossing. Ang problema, baka wala din si Bossing, baka nagda-drive. Tapos baka papatay na naman, mag-guard start na naman yung motor ko. Ang dami kong problemang naiisip ah. Wala pa man meeting, problema na. Problema na nga. Thank you. Hindi niya dinala. Dinala niya yung motor niya. Okay ka lang ba? Wala ka bang naging problema, Bossing? Check na nga natin. Okay, seems to be okay. Mukhang wala naman siya naging problema. So good boy. Kahit hinarurot ko siya ngayon, no? Goods. At ayun guys, since nandito na rin naman tayo, napansin ko kasi ang ganda ng lugar, oh. So i-review ko na rin. I mean, papakita ko na yung mga bagong pyesa niya, no. Alam nyo na yung mga dati niyang pyesa, which is of course yung S1 na caliper, kabilaan. Ayan ang itsura niya sa harap. Ayan, 'di ba? Tapos naka-lever guard tayo. Tapos itong side mirror na napaka-cute. Hindi naman sobrang liit. Pero maganda yung size niya, no? Stealthy. And patusok siya. So, yun yung nagustuhan ko dyan eh. Tapos naka-sec bill na rin na visor. Ayan. Meron mas maliit nito. Naghanap nga ako nun eh. Parang masyado akong nalalakihan dito. Masyado siyang wide. Pero hindi naman siya pangit tignan. Okay lang naman siya. Oo, short neck din pala tayo. Ayan guys, short neck na yan. And then naka-bend ng konti ang handlebars pababa. Konti lang, saktong sakto lang. Dito naman sa baba, same pa rin, R1. Tapos naka Yamaha tayo na big disc. And then Boom X na mag. So inisip ko kung papalitan ko yung mags na to na Racing Boy eh. Tapos yung tire letters natin na yan, inagyan ko ng Julia, then Eco Vlogs. Dito sa gitna, napapansin nyo, of course, yung ECU natin, RX Mini, A-Racer. Wala na rin yung radiator natin dito. Linipat ko siya dito para mas maikli yung travel ng coolant niya. So, ito yung pinalitan natin na cap para mas para hindi sumisingaw, kumbaga. Tsaka sira na rin yung nauna natin na na cap dito. And then meron tayong fan dito para tulong sa init, para inaalis niya, hinihigop niya palabas. And then of course Flow Pro na shocks. May nakalimutan pala tayo sa harap. Flow Pro na shocks, ayan. And then yung panggilid natin, TSM Pialos. Ayan. Same thing dito sa likod, syempre. And then RG na throttle body. Tapos ayan ang natin makina. Ayun guys, sa loob, yung makina, ulitin lang natin, naka SRF na long block, 66mm, RS8 na superhead. So hybrid itong build natin, pang sniper yan. So 23-26, wala na siyang VVA. And then syempre naka plus 9 tayo na crank. Ang alam ko SRF din yun eh. And then RG throttle body na 40mm. Sa loob,
Hindi ko alam kung makikita nyo, pero may MSD coil sa loob. Ayun o, kulay pula. Ayan, yan ang set natin sa makina. Tapos yung panggilid TSMP / RS8, may RS8 pa rin yan ito. Tsaka yung clutch lining. Ang nakalimutan kong sabihin is yung JVT na suspension nya. Ito yata yung isa sa mga pinakagusto kong nabili dito sa motor na to. Yung shocks niya sa harap at saka sa likod. Very comfortable siya. Though, I think kailangan ko i-adjust ulit dyan. Ano pa ba? Sa loob, wala naman kayo makikita since wala na siyang compartment. Yung subframe lang to. Ayan yung gas tank niya. Which nakita nyo kanina nung pinagas natin. Siyempre. Ayan. Swing arm, ayan. So, dati pa yung swing arm na yan, nung Thai concept pa siya. Yan yung mga swing arm na grabe mahal. Ang mamahal nila. Ngayon kasi mumura na ng swing arm na ganyan, nasa ano na lang eh. Nasa 5 to 6,000 na lang ata. Tapos yung RCB na caliper sa likod, ayan. And kung mapapansin nyo, hindi pareho ang disc sa likod at saka disc sa harap. So papalitan natin ng racing buoy lahat yan. Ano, medyo ano lang yan eh, binigay lang muna ni Mo since wala pa akong nakitang disc. And mga nagtatanong, okay lang ba to sa ang tawag dito, sa basa? Guys, pwede yan. Kung mapapansin nyo tong mudguard nya or mud flap nasa taas. Kasi ang buga ng dumi sa taas, hindi dito. So dati kasi ang mudguard niyan pag ganun eh, yun yung normal. So yung dumi is magi-start sa taas dito sa gitna, diyan banda. Nakukuha pa rin, nahihigop nito. So ginawa namin, nilagay na namin dito para at least wala na talagang duming pumapasok diyan. And so far hindi ako nagkakaproblema. Kasi dati nung nasa babayan, linis ng throttle body. Ngayon okay na siya. Ayan, syempre, mga nagtatanong lagi, naka JVT V4 tayo na pipe. Switch natin, ito rin, maraming nagtatanong. Naka Daytona slim switch tayo, ayan sila. Ang cute lang nila. And syempre, ang daily helmet natin is Spider Corsa. Ayan, full carbon. So, may naglulus sa kanya. Baka yung hindi ko alam eh. Parang yung start button yung naglulus or yung sa brake niya, no? Woo! Oy! Isa sa mga pinakamagandang nabili ko siguro to sa helmet, no, yung visor na amber na talaga na ito. Parang ang dilim niya pag dinignan mo siya, pag hindi mo hinawakan yung helmet, kumbaga ang dilim niya tingnan kasi amber, kulay red or ano namang kulay nito, no, yung lens. And then pag sinuot mo siya, parang walang nagiba. Siguro magda-dark, super minimal lang. So it's such a great buy, kumbaga. So tapos na meeting natin, syempre Thursday family day para sa akin since day off natin. And papasyal tayo dito sa may CDC. Anong motor to? Big bike. Nakakamiss yung big bike ko. Well, si Z1 namimiss ko talaga. Yung sound talaga yung namimiss ko doon. Yung bigat hindi. Tsaka yung looks niya syempre. Medyo madilim dito. First time ko dumaan dito sa daan na to. Pero alam ko naman kasi may lulusutan papuntang Clark. Ang gusto lang namin magpahangin ng family since matagal kaming na-stuck sa bahay. Pag dumiretso ba ako? Saan ba ako dadalhin? Diretso nga. Usong-uso talaga tong ribbon sa taas ng ano, no, helmet. So ito guys, kung napapansin nyo, iba yung settings din ng nighttime natin. Naka pure video siya, pero instead na 30 fps, ginawa ko siyang 24 fps. So additional details yun, or mas liliwanag kahit pa paano ng konti yung video natin. Ang of course sacrifice mo dun, yung frames per second niya, parang medyo slow siya nyan.
compared mo sa 60 fps, syempre pag daytime, makikita mo yung difference agad eh. Pero dito guys, masarap nag-rides dito sa loob ng city, I mean sa loob ng Clark, kasi sobrang maliwanag kahit gabi, tapos presko, malawak pa. Buksan natin helmet natin para ayoko lang masiraan dito, no? Baka hindi siya mag-start. Wag naman sana. Big bike. Ito lang yung nakakatakutan ko dito pag nasa loob. Baka masiraan tayo. Wag naman sana. Kasi mahihirapan akong kunin to eh, ipahila. Yun, di ba? Napaka-presko dito. Pero hinay-hinay lang tayo, syempre. Pero saya na pasok ko siya. Sana nga lang huwag tayong maradyo, no? Again, yung inaala ko yung inaalala ko lang talaga dito is yung ingay ng motor or yung pipe nito. Sana hindi. Ayoko magbayad ng napakalaki, Diyos ko po. Ano yung kagandahan sa GP, di ba? Hindi ka masyadong ilang na dalhin sa Clark. Pero na lang syempre kung wala kang side mirror. Uy, sarado to. Saan ako dadaan? Oh, saan yung daan? Dito ba? Sarado yung daan dito. Ito yung pasukan eh. No, meron pasukan na isa doon. Yung part lang naman na to yung sarado. So try kong dumaan dito sa kabila. Hindi dito, doon sa may Jollibee banda yun eh. Alam ko naman yung daan dito since nag-work ako dati. Malapit dyan. Grabe yung humps nila dito. Aray ko! Ang liliit pero ang kukulit. Tapos dito. Tapos left tayo. Ayun. Ang dami natin inikutan, no? Para na makapunta doon. Well, yung kanina baka may pasukan na doon. Hindi lang ako tumuloy kasi mas kabisado ko tong daan dito eh. Ayun, dito na tayo. At tatawag tayo syempre kasi hindi ko alam saan sila. Dito, pwede tayo dito. Okay guys, so hintayin ko lang sila dito. Then syempre kakain. Okay, let's go guys. Dito na lang. Kasi pwede dito eh. Ha? Thank you. Nagandahan siya sa motor, binigyan ko na ng sticker. Dito siguro nagtatrabaho yan, no?
Pero dito na lang ako dadaan. Kahit mahaba, at least may adventure na naman. Grabe ang presko talaga dito sa Bay Clark. Nakaka-enjoy i-drive. Ayokong patayin yung motor kasi ang hirap niyang i-start minsan. Hindi ko alam kung saan yung naglulus sa kanya eh. Either itong sa may brake para mag-engage yung ignition niya, or itong mismong start switch niya, no. Buti na lang umandar. So parang hahanapin mo lang talaga. Ayun, medyo maselan lang kasi dito, no guys. So kaya medyo ingat-ingat lang din sa pagdadrive sa mga traffic rules, signals. Dapat medyo inaantabayanan nyo. Pag nahuli ka, yari ka, wala kang katakas dito. Makatakas ka man sa isang guard, sa next mo naman na destinasyon may naghahabang na sa'yo. Parang NLEX din. Siguro mamaya magme-main road na lang kami para mas kampante ako. Kasi pag dito nasiraan ka, walang mga talyar-talyar na malapit dyan eh. At least sa labas, sa main road, kahit pa paano may mahihingan ka na tulong. And mas accessible siya sa mga pwedeng tumulong pa sa'yo. Wala, mekaniko ko, di ba? Mas mapupuntahan niya ako kung dun eh. Wala na akong gas. Wala kasing gasolinahan dito banda, no? So lahat ng gasolinahan, lalabas ka muna ng Mabalacat. Guys, papagas muna ako kasi baka mabitin yung gas natin pagdating natin dun. Mahirap na. Mugmug sa gas kasi ito eh. Oh. Pero nasubukan siya ngayon ha. Nasubukan siya sa mahabang daan, sa mga biritan na pa konti-konti, which is good. Wala naman ako nakikita nagiging problema. Pero na lang yung hindi na siya hard start eh. Yung pag start lang somewhere ako, baka ignition to. Sa mismo mga buttons lang naman yan. Binigyan na ng barricade tong nandito. Ayun, sea oil. Alam ko medyo okay naman din mga nila dito eh, yung gas. So dito muna tayo. May 97 kaya to. Actually kahit 95 okay na eh. 95 ay 95 lang, pwede na siguro to. Uy, sana all. Kapit na kapit si ate, wala pa man din siyang helmet. Saan kaya siya? Hintayin muna natin, tapos sabihin ko sa may Angeles na lang or dito. Change of plans ulit, dito na lang sa Starbucks Balibago. Baka matuluyan ng umulan na malakas. At least doon medyo malapit kahit pa paano. Road rage. Chill mga bossing. Huwag tayong mag-away-away. Sana hindi puno para grabe. Yun, nandito na. First time kong actually mag-dine in dito sa Starbucks. Maganda daw tong Starbucks na to eh. Ayun lang ang problema, walang parkingan ng mga motor sa loob. Ayokong iwan dito to. So kaya ka lang, Santo Rosario na lang siguro. Oh, change of plans ulit.
parang dinaanan na namin lahat ng Starbucks. Wala kaming napiling maayos. Uy, sarado ka na ba? Hindi naman po, no? Pero marami-rami yung tao, no? Hammer, oh, grabe. Parang sakop niya yung dalawang ano, no? Hindi mo ako binigo, Julia. Napakaayos mo ngayon, ah. Okay guys, itayin ko lang sina misis sa mga bata. So ayun, tinulungan tayo ni Johnny. Tinulak na lang niya, no? Malapit lang naman kasi yung Starbucks dito sa amin. Buti na lang nag-decide ako na dito kami magkakape. Ayun guys, so napagod na naman ako kay Julia. May drama na naman, no? So bukas papakuha ko para pa-check ko yung brake light switch. Yun lang naman naging problema niya. And see you sa next vlog. Peace. Ha? Sticker? Ito. Buti na lang meron ako. Oh. Yun. Ay, dalawa yan. Ayun, bigyan mo sa kanya. Sobra. Thank you.